Bajaj City 150, mas malakas ba sa Supremo 150? So ito yung tanong na atin sasagutin. Kung totoo bang mas malakas itong Bajaj City 150 compare sa Supremo 150? Base in papers muna tayo. Ang Bajaj City 150 ay mayroong engine type na 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2-valve, air-cooled carburetor engine. Mayroong total engine displacement na 149.5 cubic centimeter. 5-speed manual transmission. Mayroong maximum power na 12.6 horsepower at 8,000 revolution per minute. At ang torque naman na kayang ibigay ng Bajaj City 150 is 12.7 Nm sa loob ng 5,500 revolution per minute. So kung i-compare natin to sa Supremo 150, ang Supremo 150 ay meron lamang 11 horsepower. At 11.60 Nm naman ang torque na kayang i-produce ng Honda Supremo 150. So based in paper, itong Bajaj City 150 ay mas malakas kumpara sa Supremo 150 ng Honda. Sa actual riding naman, and base din sa mga rider na gumagamit itong Bajaj City 150, mga owner ng Bajaj City 150, and they will see na malakas talaga itong Bajaj City 150 kung ikumpara sa Supremo 150. Based in papers and actual riding, legit naman talaga na malakas itong Bajaj City 150 ng Kawasaki Bajaj kung i-compare natin sa Honda na Supremo 150. So mas malakas yung torque, mas malakas yung kanyang power na kayang ibigay, pero bakit na-overcome pa rin siya ng Supremo 150? Kasi yung Supremo kasi, yung engine ng Supremo 150 is matining. So smooth manakbo yung Supremo 150. Dito sa Bajaj City 150, smooth rin naman manakbo siya. Pero yung choice talaga ng tao, they will go to Supremo 150 kasi brusco tingnan mas alam mo na, mas proven na kasi yung Supremo 150 dito sa ating bansa. At marami na ring mga spare parts na pwedeng ikabit sa Supremo 150 just in case masira. Ito kasi sa Bajaj City 150, ang problema dito is yung spare parts availability. So wala masyadong spare parts dito. Kung lalo na kapag ikaw ay nakatira sa mga probinsya, kaya mahihirapan ka sa spare parts ng Bajaj City 150. So kaya they will choose Supremo 150. Diyan nga, nag-rusi pa sila So pero totoo, itong Bajaj City 150 legit to na malakas ito. Malakas yung kanyang arangkada, mabilis, matulin manakbo itong Bajaj City 150. And then smooth din to manakbo. Ang ganda ng engine, walang vibration. So ito yung nagustuhan ko dito sa Bajaj City 150. Smooth manakbo, mabilis, malakas yung torque. So pwede pang heavy duty. Pero I suggest kung gawin mo tong pang heavy duty, gawin mo tong sidecar or pang tricycle mo, magpalit ka ng sprocket combination kung ayaw mo masiraan ng valvula, timing chain, and then bearing. So yun, sprocket combination, magpalit ka para mas sahaba ang buhay ng Bajaj City 150 mo. Kasi as of now, wala pa masyadong stock ng mga spare parts ng Bajaj City 150, especially sa mga internal parts nito sa loob na mismo ng makina like timing chain, valvula. So wala pa tayong stock ng mga spare parts nito. So I suggest na alagaan muna natin yung ating Bajaj City 150. Change oil lang palagi. I-maintain lang yung change oil palagi. Kung ito ay gagamitin mo pang heavy duty, magpalit ka ng pang low speed na sprocket para mas hindi ma-stress yung Bajaj City 150 mo. Yun lamang yung prevention natin maaaring gawin, kasi kung na talaga na issue ng mga Bajaj is nasiraan ng bearing,
balbula, and then timing chain. Ang nakita kong dyan is kusis. Ilagay kasi sa sidecar tapos hindi nagpalit ng sprocket na pang low speed. Kasi itong stock ng Bajaj na sprocket is high speed po ito. Kaya ito ay mabilis manakbo. Kaya ito ay matulin manakbo. Kasi yung stock nito is high speed. Kapag nilagay mo to sa sidecar tapos heavy duty, ay tiyak dyan na magkakalabasan yung problema ng Bajaj City 150. So, I suggest kapag ginawa mo tong heavy duty, itong Bajaj City 150, ay magpalit ka ng sprocket. So, bis naman sa performance itong Bajaj City 150, talagang top of the line din to. Hindi to basta-basta yung performance na overcome pa yung performance ng Supremo 150, di ba? So, maganda yung performance na kayang ibigay ng Bajaj City 150 sa ating mga riders, especially sa ating mga tricycle owner. Matipid dito sa gas, at the same time, mura lang din ang motor na ito. Ang price ito sa ngayon is nasa 68,000 pesos. So, makakabili ka na ng Bajaj City 150. Kung i-compare mo to sa Supremo 150, di ba? Supremo nasa 80 na eh. So, ito nasa hindi pa abot ng 70 itong Bajaj City 150. So, makakatipid ka talaga. Tapos, ang kaya niyang ibigay naman na performance is mas mataas pa naman sa ini-expect mo. Mas mataas pa sa Supremo 150 yung kanyang power and then yung kanyang torque. Talagang maaasahan itong Bajaj City 150 pagdating sa panghanap buhay. So, again, itong motor na ito is recommended ko pa rin ito. But, with extra care lang dapat. Extra care na alagaan natin ng motor natin, ng langis. Langis lang talaga. Wala namang ibang buhay yung motor eh. Kung palagi mo yung change oil, ay tiyak na hahaba ang buhay dyan. So, that's all for today's vlog. Thank you for watching Motor sa Isla. So, peace. Bye-bye.